nga ba natin ma-achieve ang ganito kaganda at ka-silky and shiny na chocolate ganache? Tara at samahan niyo ako at isi-show ko sa inyo kung paano ko siya iginagawa. Ang ginamit ko nga pala dito is itong good quality na dark chocolate. Ayan. Bali, ang gagawin natin dyan is i-chop lang natin ng talagang maninipis para madali siyang mag-melt mamaya kapag nilagyan natin siya ng heavy cream. Alam niyo ba na maraming paraan para makagawa ng chocolate ganache? Yes! Ayan, itong gagawin natin ngayon is gagamit lang ako dito ng 1:1. Bali, 1 cup na chocolate, dark chocolate, and then 1 cup lang na heavy cream dahil ito ay gagamitin natin na pang topping sa ating cake. Woo! And kapag naman ang gusto niyo na chocolate ganache, medyo thicken siya, ang gagawin niyo is 1:2. Ibig sabihin, 1 cup ng heavy cream and 2 cups ng chocolate. Ayan, para medyo thicken siya. And kapag naman, mga pang-dripping sa cake, gagawa tayo ng 2:1. So, babalik lang natin 2 cups ng heavy cream and 1 cup nung ating chocolate. Ayan, medyo thin yung pagkaka-texture nun. So, ang paggawa nitong chocolate ganache is depende kung saan natin siya gagamitin. Kung siya ba is pang filling sa ating cake or pang dripping sa ating chocolate or pang dito sa ibabaw ng ating cake. Ayan, depende. So, ayan, dito sa ating pot is maglalagay tayo ng 1 cup na heavy cream. Ayan. Bali, ang gagawin lang natin is hindi dapat siya nagbo-boil lang masyado. Kailangan yung pag may nakikita tayo na bumubula lang dun sa gilid, is ibig sabihin is ready na. And then, saka natin siya ipo-pour dito sa ating chopped na chocolate. And then, after nyan is i-cover lang natin siya ng mga 5 minutes para mag-melt yung chocolate. And then, saka natin siya gagamitan itong ating whisk. Yung iba naman is, ang ginagawa nila is hihit sila ng heavy cream sa microwave kung gusto nilang mapadali. And then sa kanila, ibubuhos doon sa kanilang chocolate. Depende. So, minsan, kailangan medyo maingat din kasi kapag overheat masyado is masusunog yung ating chocolate. Kaya medyo alalay lang doon sa ating heat. And ayan, after 5 minutes is ito na yung ating tinunaw na chocolate. Ayan, imimikos-mikos lang natin ganyan. Tingnan nyo naman, very shiny siya. Ayan. And kung gusto nyo pa ng medyo talagang shiny, is pwede nyo lagyan siya ng konting butter. Konting-kunti lang. Pero ito is shiny talaga siya, so no need na siya. Itong ating minelt na chocolate is habang lumalamig yan is nagtitikin. Pero okay lang yan. Bali ganito yung ating hinahanap na consistency nitong ating chocolate ganache. Ayan, tingnan naman, not too runny siya and not too thick. Ayan, ito yung didrip natin mamaya doon sa ating chocolate cake na ginawa. And ayan, ipo-pour lang natin yan dyan sa ibabaw ng paganyan. And ayan, ipapantay lang natin siya using our spatula. And then, kapag nilagay natin dyan itong ating chocolate ganache is isiset lang natin siya sa fridge ng mga couple of hours. Ayan, para tumikas yung ating chocolate. And ayan. And then, after nyan, saka naman natin siya i-start na i-decorate ang cake. Ayan, kailangan kapag di-decorate tayo nitong cake is talagang set yung ating chocolate ganache. Yeah! And ayun guys, thank you for watching. And please comment down below kung nagustuhan nyo ang video na ito. And please like and comment na din. And para malaman ko naman kung saan ba nakakarating itong ating mga videos. At ma-shoutout ko naman kayo sa aking mga susunod pa na mga videos. Bye-bye!